Nay, ilang taon na po yung nawawala ninyong kapatid, si Loreto? 61 years old po. 61 years old. Siya ba ay may kapansanan, may karamdaman? Opo, may pagkamalilimutin na po siya, ma'am. Okay, so parang early onset ng dementia. No? Yes Yung po. parang ganun ang tinatawag. Saan po siya nakatira or saan po siya ba talaga dapat? Nakatira po siya sa amin, ma'am, sa may Santa Cruz, Manila. So, pero ang sabi niyo po ay December 29 pa siya, no? Na missing. Opo. Oo. Pero, ano itong sinasabi niyo na nahanap na pero nawala ulit? Ano po, ma'am, may nag-post po na nakakita sa kanya nung January 12. Okay. Si Miss Lenny Ronquillo. Saan po ito? Taga Cavite rin po, taga Cavite. Teresa Martires po siya, Malayo, pero ano? opo, pero siya ang parents niya po nasa Indang Cavite sa Barangay Carasuchi. So, nag-post siya Nag-post po siya na nakita. Mhm. So, pero nakita at nabasa rin po namin, ma'am, yung post, February 10. na. Okay. Opo. So, nung February 12, February 11, pumunta po ako ng MPD kasi nireport ko po siya na missing. Kailan niyo po siya ni-report na missing? December pa? 30 Okay. po. December Okay. 30. Okay. Tapos, pumunta po kami doon sa Barangay Carasuchi nung Kung saan February. allegedly nahanap. Opo, Okay. kung saan po siya itinurn over Oo. ng February. Pumunta po kami ng February 12. Mhm. Pero ang sabi po sa amin ay dahil hindi daw po nila malaman yung tunay niyang pangalan niya at saka kung saan po siya nakatira, ang ginawa po nila, dinala po nila dun sa may harapan po ng Save More ng Crossing Mendez, Tagaytay. Batang-bata pa kasi si Loreto no? 61 para maisip natin na meron siyang... Ma'am, almost 1 month na po siya noon na nawawala. Siyempre, pagod po siya, tsaka Oo. nalilipasan na po siya ng gutom. Yes. Kailan nagsimula? Nung nandyan siya sa inyo, siya ba ay makakalimutin na? Actually, lately na lang po. Yung pong Mga ilang buwan? bago po siya nawala. Bago siya nawala? Bago po siya umalis. Siguro mga weeks po. Weeks? Opo. Okay. Magandang hapon po, Kagawad. Yes po, isang magandang hapon po. Gusto lang natin malaman, ito nga kayang si Loreto Valdez, siya rin po kaya ang talagang nahanap ninyo? Na ano po ba natin to? Na-establish natin na siya yung natulungan ninyo na tao? Based on the pictures po. Okay, yes po ma'am. Oo. Bali po ma'am, ang katotohanan po, siya po ay dinala po talaga sa barangay Oo. noong January 12 po. Oo. Ang katotohanan po ma'am, ay wala ho kaming traceability kay tatay na kung po pala siya ay nawawala nung mga Yes, araw na yes. yun. Understood. Kasi po ay dinala lang po sa dinala sa aming barangay noong January 12. Siyempre po inasikaso din po namin si tatay. At hindi ho namin alam na si tatay ho pala ay isa sa mga taong missing ng mga araw na po yun. Bago na lang po namin nalaman si tatay isa sa pala mga missing na yun nung month po ng February. Okay. Yes po, Kagawad, gusto ko lang malaman, ano po ang estado ni Loreto nung nakita ninyo siya? Nakakausap nyo, natanong nyo ang pangalan niya, kung saan siya nakatira, ganon? Ang katotohanan po ma'am, wala po talaga kaming makuwang informasyon kay tatay. Never ho siyang magsalita na kahit anong pangalan niya. Okay. Wala din ho kaming makuwang traceability. Okay. Pagka ganun po kasi, knowing na ganun na nga ang estado ni tatay, hindi po ba dapat mas mabuti na itinurn over ninyo ito sa local municipal social welfare office natin? Kasi sila po ang mas magkakaroon ng abilidad o kakayahan na i-assess po yung tao. Yes po ma'am, ganun po yung ginawa namin ma'am nung gabi na yon. No. Bali si tatay ay pinapahinga muna ho namin sa barangay. Okay. And then pinakain po muna namin pero ayaw ho talaga niyang kumain. Okay. Pinagpahinga, mukhang pagod ho. Then after nun mga paggabi na hating gabi na ho, dinala ho namin siya, dinala ho ng mga aming tanod at saka ng hepe at ang isang konsyal. Doon po sa DSWD po, No. ang problema lang po, nung dinala po namin doon ay close po ang DSWD po kasi po gabi na po. Then po dinala din po namin sila sa police station. Oo. Ay sabi po ng police station ay DSWD po talaga dapat ang magkikare noon. At siyempre ho talagang wala ho talaga kaming pagkakakinan lang kay tatay. Eh di nung araw na po noon, ng mga oras na po noon, ay sila ho ay pabalik na ho papunta sa aming barangay. Oo. Dinaan po namin si tatay ng aming po mga kasama niyang tanod at ang isang konsyal pong kasama na para po ay pakainin po si tatay kasi nararamdaman ho nila parang gutom si tatay. Nung papakainin na po nila si tatay, doon po sa Crossing Mendez, doon po sila dumaan para lang po iikot dito si tatay. Baka may matanda na pagkakilala ng mga lugar, ay bigla kong bumaba si tatay.
kakain ho kami muna at para pakainin si tatay ng lugaw. Si tatay ho ay biglang bumabaho sa patrol. Ang pagkababaho ni tatay sa patrol, hindi na ho makonvince ng mga tanod namin, ang hepe, sa anong konsyal na isang kasama, na bumalik na ho si tatay para ibalik na ho sa barangay para kinabukasan ng umaga. Inhaw namin sa ititan Ayan sa na DSWD. po. At pumiglas na po si tatay at napinaw ni tatay na hindi na ho siya sasama. Ay, parang ayaw na ho magsata, hindi na sasama. Okay. Bigla na ho tumakbo. Kagawad. Opo. Okay, kagawad. Mismong nanggagaling na po sa inyo yung lahat po ng mga, kumbaga sabihin natin, ebidensya na maling-mali po na pinabayaan ninyo at hinayaan ninyo na makawala at kumawala si tatay. Kagawad, unang-una, hindi na nga masabi ang pangalan niya. Pangalawa, hindi masabi kung saan siya nakatira. Pangatlo, yun pong hindi siya kumakain is already a very serious indication na meron talagang kawalan o pagkukulang sa pag-iisip ni tatay. Ang dami po ninyo dun. Hindi man lang ninyo napigilan kasi at this point, parang actually arrest would have been the proper action para kasi ang kapulisan naman po natin ay 24 hours. At saka kung nabigyan naman po ninyo ng pagkakataon na magpahinga at kumain, ano na lang po ba yung ma-extend yun? Pasensya na po kagawad ha, pero mukhang sa sarili na rin po ninyong account nanggagaling yung medyo kapabayaan. Ayoko na lang ano po, kasi ako naiintindihan ko po ha ang kalagayan ni Nanay Irene, no, bilang nakakatandang kapatid. Yung frustration, 'di ba? Ito bang litrato na itong picture na ito, saan galing ito? Itong yan, sa inyo yan, Nay? Ma'am, ano yan? doon na yan Ipinost sa po kanila? nung Yan yung nakakuha. pinost? Bago po niya dinala sa barangay. Okay, binihisan Nag-post nila. na daw po yan. Opo, binihisan na po nila. Okay. Tapos, kaya nga po nung pumunta kami sa kanila, sabi ko, na-i-post nung kumuha, nung nakakuha, bakit kayo pong barangay hindi nyo nagawang i-post? Again. Bakit ulit. dinala nyo kaagad doon sa Crossing Mendez? Bakit nyo iniwan doon? Ibig sabihin ka ako, hindi nyo siya nakakausap. Ibig sabihin yung kapatid ko, wala na siya sa maayos na Sariling pag-iisip. muwang. Opo. Ma'am, una-una po sa lahat, hindi ho ganun po ang intention namin dun kay tatay. Mm. Kasi po ma'am, siyempre ho, ay si tatay ho, nung oras na yun, ay bigla ho talaga ho bumaba. Kahit pilitin po ng mga tanod namin, hinabol po, pinapasakay po siya, ayaw na po talaga niyang sumakay at nagpupumiglas na po si tatay. Okay. Yun po ma'am, ay pinipilit ho namin ibalik talaga sa barangay. Pero si tatay po ay talagang bigla na lang po umalis at tumakbo na hindi na po kayang anuhin po ng aming mga tanod. Okay. Konsi, sorry ha. Sorry to say this. Okay lang po ma'am, naintindihan ko po nararamdaman niyo, Hindi. nanay. Okay. Konsi, makinig ka po. Nakita niyo ba yung kapatid ko noon tulog? Tulog na siya dun sa mahabang upuan. Ginising nyo para lang dalhin siya dun sa bayan. Meron akong kopya ng usapan ninyo. Shari, hindi ito ang unang pagkakataon actually na meron tayong ganito, no? Yes, Mukhang merong kakulangan sa ating mga barangay para ma-address yung ganitong mga sitwasyon. Tamang proseso. Yung tamang proseso. Yes. Mm-mm. Nakakalungkot na umabot sa ganito para lang magkaroon ng mas maliwanag na sabihin na natin pangangailangan na maisiwalat yung kumbaga that this is brought out into the open because merong ganitong circumstances. Kagawad, I hope lesson din po ito kasi sigurado ako Shari, hindi ito ang unang pagkakataon o huling pagkakataon na merong mga ganyang mangyayari. Ma'am, pwedeng magsalita pa Sige ako. po. Ma'am, Kasi tensya na nung po, pumunta ma'am, po kami natestan po doon, ako. sa Indang, nung naghahanap po kami, dumaan po kami sa police station. Nagtanong po kami kung pumunta ang Barangay Karasuchi nung January 12 ng gabi, Hindi. kung meron silang dinalang ganong tao. Ang sabi po nila, ma'am, ay wala. Tumawag lang daw po. Ang sabi naman daw po ng police station, hindi daw po nila tatanggapin kasi wala naman daw pong kaso. So nagpunta rin po kami ma'am ng DSWD ng Indang. Ang sabi po nila, walang dinala pero dapat sa amin nila dinala yan. Bakit hindi nila tinurn over sa amin? Yun po ang Yun. sabi. At saka pwede namang ma-turn over during office hours.
Yun po ma'am ay Sunday night. Pwede Kaya po nga, ako, ma'am, the next okay. morning. Opo, The yun nga next po ang morning. sabi, ba't di nila na lang naantay ang umaga para dalhin nila dito? Yun po ang sabi po ng DSWD Indang. Kagawad, meron ba kayong may protocol ba kayo? Siguro po maganda kung mapag-usapan rin ito kay Kapitan, ano? Yes po, ma'am. Kung ano yung Opo, mga oo, kung ano ang para kayo rin will be equipped. Kasi maintindihan din natin na ang barangay baka wala namang paglalagyan, walang pag-aanuhan saan nila hindi naman sila pwedeng magkulong din ng tao, baka balikan sila eh. May pamilya ba si tatay? May asawa May po mga siya? anak po siya, ma'am. May asawa siya? Biyudo na po Abiyudo siya. Opo. Okay. Nasaan po ang mga anak niya, Nay? Yung isa po, nakatira rin po sa akin. Tapos yung dalawa po, nasa Cainta Rizal. Yung isa, panganay, nasaan? Nasa akin din po nakatira, sa Santa Cruz, Manila po. Nasa iyo. Opo. Okay. So, bali, nasa inyo yung panganay at saka si Sir Loreto. Opo. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, si Sir Loreto ay isang security guard Opo, dati at ma'am. saka sumasakay siya sa Dati po siyang escort ng armored escort car. ng armored car. Opo. Siya kaya ako gustong ma-establish yan. Most of the time kasi, pag kayong nagkukulang na sa pag-iisip o yung makakalimutin, mas madalas sa hindi, ang nababalikan at naaalala nila, yung nakalipas. So, ang ano natin is, baka kaya siya gumagala-gala. Alam niyo yung naaalala niya na yung bumabiyahe siya? Yung sa kung saan-saan. So, siguro, magandang po siguro yon na ma-establish natin. Ano ba yung rota ng kanyang noon? Yun nga po, ma'am, nung may tumatawag po sa amin, ang kapatid ko nasa Olivares. So, tumakbo naman po ako ng Olivares. Nagtanong-tanong po ako sa mga tao. Ang sabi po nila, parang 4 days na hindi, dati nakikita po nila doon sa may paradahan po ng mga jeep. Parang nangihingi-hingi daw po ng barya. Ben, kung naririnig mo ako, mapanood mo man ako, ading, umuwi ka na. At kung sakali man po, yung mga taga Cavite, alam ko na sa Cavite po ang kapatid ko. Diyan po nag-iikot-ikot. Baka makita niyo po siya na madusing na siya, papayat na siya, maitim na. Ang pagkakakilanlan po sa kanya, may peklat po sa kaliwang kamay, malapit po dito sa may wrist. Opo. Sa may relo, kung saan naglalagay Sa may ng relo. At saka may peklat din po siya sa ulo. Mahabang tahi po. Yun po yung pagkakakilanlan sa kanya. Dahil alam ko po, baka nagpalit na rin po siya ng damit. Baka may naawa na nagbigay ng damit sa kanya. At yung mga suot-suot niyang mga rosary bracelet, baka wala na rin po. Mananawagan po ako sa inyo na pakitulungan po ako makita ang kapatid ko. Baka po, nanyan lang po sa kalsada. Ruben, umuwi ka na, adik. Umuwi ka na. Hinahanap kita matagal na. Naikot-ikot ko na ang buong Cavite kahahanap sa iyo. Umuwi ka na, ading. Umuwi ka na. Ang sabi ni nanay, more or less, wala pang isang buwan Wala pa po, opo. nung nawala siya. So, kumbaga, early onset talaga ito. Yung hindi mo pa ba ma-establish? Kaya, para sa mga nagtatanong kung napabayaan ba o pinabayaan, mukhang hindi naman. Ma'am, hindi po. Kasi nung araw po na yun na nagpapaalam na lalabas siya, bibili ng gamot, hindi ko siya pinalalabas. Sabi ko, wag kang lumabas. Diyan ka lang, mo po ka dyan, matulog ka, kumain ka. Bakit po ninyo nasabi sa kanya yon? Nagkwento rin pala minsan na minsan daw umaalis, parang malayo na daw yung nararating niya, parang Siya rin ang nagkukwento? Opo, siya pa yung nagkwento, parang nakakalimutan na daw niya yung daan pabalik. Sabi ko, ayan, huwag ka nang lalabas, dito So, ka na lang mismong sa siya, loob. meron Opo. siyang siya rin na tinatawag natin na lucid moments. Yung biglang maaalala niya. Okay. Opo. Pero hindi kasi natin alam yun kung kailan ba nangyayari. Oo. So, si Ruben po ay wala na sa sarili o tamang pag-iisip. Tinatawag nating early onset ng dementia. Sana umabot yung panahon na meron siyang maalala at makapagsabi siya kung sino siya at kung saan siya nakatira. Kung meron man pong nakakaalam, dito na po sa Wanted sa Radyo kayo magsabi. Kagawad Agustin Navarra. Sir, makipagtulungan na din po kayo sa kapulisan, sir, no? Once po na nagkaroon po ng impormasyon. At, Nay,
Ma'am Irene, bibigyan po namin kayo ng update or information. Mag-check po kami kasi ipopost po ito sa Facebook ni Sir Rafi, sa YouTube po ni Sir Rafi para po marami pa pong netizens ang makakita po or makahanap po nung kapatid po ninyo na si Mr. Loreto Ruben Valdez. Bibigay po namin sa inyo, ma'am. May message po kayo ng staff po namin, nanay. From time to time, kami po yung mag-update sa inyo, nanay. Ha? Opo. Salamat po. Magandang hapon po. Huwag kayong Nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am. Huwag kayong mawala ng pag-asa, ha? Opo. Hindi po. Salamat po.